At sa Davao pa rin, patuloy naman po ang paghahanda ng lungsod upang maiwasan ang malaking pinsalang dulot ng kalamidad tulad na lamang po ng naganap na paglindol sa Bohol. Ang buong ulat ng balita niya mula sa aming kasamang si Edith Isidro ng PIA Davao. Sa serye ng natural na kalamidad na nangyari sa Tingbayan, ahensya ng gobyerno dito sa Region 11 muling nanawagan sa buong sambayanan na magkapit-bisig upang maiwasan ang nangyari sa Bohol at Cebu sa isang linggo ng nakaraan. Ito ang panawagan ng chairman ng Disaster o Regional Disaster Risk Reduction o RDCC sa Region 11 na si Brigadier Loreto Rirao na ginanap ng ITOC sa SIDA kasama ang PBOX at Mines and Geoscience Bureau. Aniya ang masusing kalaman sa panganib ng kalikasan, tanging ang buong bayan ay makialam at tumutulong sa pamahalaan para iwasan ang pinsala kung may darating na kalamidad sa ating bayan o reyon. Bakit palagi ang episode na nandyan na? May tendency ba na mag-move din yung episode na? Halimbawa, dito sa Bahaga, magkaroon ng episode na. Pwede ba yun? So, ang question is, Sir Efren, bakit laging sa may Mati? Bakit laging sa may Jensen? Actually, reference point lang yan, pero ang mga lindol natin is nasa dagat, caused by the Philippine Trench on the eastern seaboard. And we have several active areas sa baba. Before, nilagay natin ito na may Davao Trench, meron kang Cotabato Trench here. Then we have Negros Trench sa taas ng konti. Then, actually, we think it's part of the movement of the activity of Indonesia. So, may mga activities siya, nag-move siya together with us. So, highly active siya. So, dapat may earthquake siya. Kung wala siyang earthquake, dapat mas matakot tayo, sir. Ibig sabihin, may malaki ka na dadating pag wala kang maliliit. Sinabi naman ni Engineer Janela Diocampo, ang ating PBOX Region 11, dapat ang lahat na commercial building mag-comply at may engineers countermeasures bago itayo ang isang building para maiwasan ang malaking pinsala kung may darating na kalamidad. Anya, base sa pagsusuri at sa report ng panahon ng Spaniard noong 1920, sa siyudad ng Davao City ay niyanig ng 7.3 intensity na lindol. Aniya, mangyayari ulit ito pero di lang natin alam kung kailan. So may mga countermeasures, engineering countermeasures. Ang ano lang, these are expensive, but since there are already commercial buildings, I believe they're going through. Although kung tatanungin natin kung humingi ba ng certification from us, ang alam ko, as of the moment, ang alam ko lang na naghingi is the Felicris Hotel yung sa may Ecoline. Kaya panawagan din ng PBOX sa lahat ng dapat tulungan natin ang gobyerno di lang magintay kung anong impormasyon ang ibigay ng gobyerno at maging mapagmatyag sa paligid. Sa panahon ngayon, madami na ang teknolohiya pwedeng malaman kung ano mangyayari. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edith Isidro, Philippine Information Agency, Davao.